Sipay ng taong ito palabas. Galit ni Naoya Inoue. Viral sa buong mundo. Narito ang buong kwento. Kilala ang monster ng Japan na si Naoya Inoue bilang isa sa pinakakalmadong boksingero sa loob at labas ng ring. Ngunit sa makasaysayang gabi ng The Night of the Samurai sa Kingdom Arena, isang ibang mukha ni Inoue ang nasilayan ng publiko. Isang kampyon na punong-puno ng galit at pagkadismaya. Alam naman nating lahat na ilang minuto bago ang kanyang main event, laban niyan sa Mexican challenger na si Alan Picasso nitong December 27, 2025, nauwi sa tensyon ang loob ng locker room ni Inoue habang nakatutok ang boksingero sa kanyang mental preparation at pagbalot ng kanyang hand wraps. Biglang pumasok at nanggulo ang makinatawa ng Picasso camp. Ayon sa mga ulat at lalo na sa Yahoo News Japan, kinwestiyon ng kampo ni Picasso ang paraan ng pagbabalot ng bandage sa kamay ni Inoue. Git ng mga ito, labag sa panuntunan ang ginagawa ng Inoue camp, kahit pa ang nagsabing paraan ay dumaan at naprobahan na sa official rules meeting noong nakarang araw daw kasama ang Boxing Commission. Dahil sa paulit-ulit na pang-iisturbo at pag-antala sa kanyang preparasyon, hindi na nakapagpigil pa ang undisputed world champion. Sa gitna ng mainit na sagutan ng kanyang amang si Shingo Inoue at mga opisyal, humarap ang boksingero sa kanyang interpreter at matigas na sinabi na Kutsu o Daishite Kudasai. Sipahin niyo ang taong ito palabas. Narito naman ang reaksyon ng publiko at mga eksperto. Mind games o desperation. Ang banal na poke ng boksingero, nilapastangan na raw. Ang video ng nasabing insidente na inilabas ng higanting promotion company na Matchroom Boxing ay agad na umakot ng milyon-milyong views at samot-saring reaksyon mula sa mga netizens at boxing analyst. Para sa marami, ang ginawa ng kampo ni Picasso ay isang malinaw na anyo ng psychological warfare o ang pagtatangkang sirain ng focus ng kampiyon bago ang laban. Ang locker room mga kwento ay itinuturing na sacred space o banal na poke ng isang fighter kung saan ginagawa ang huling preparasyon at espiritual na paghahanda. Sa platform na X o dating Twitter, bumuhos ang suporta para kay Inoue at pagkondina sa kampo ni Picasso. Never namin nakitang nagalit ng ganyan si Naoya. Ibig sabihin, sumobra na talaga ang pambabastos ng kalaban. Desperado ang Picasso camp. Alam nilang hindi nila matatalo ang monster sa patas ng laban, kaya di nadaan raw sa panggugulo sa dugout. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Picasso. Tinising niya ang galit ng isang halimaw bago pa man tumunog ang bell. Maging ang mga respetadong analis mga kwento ay nagpahayag na ang ganitong taktika ay madalas gamitin ng mga underdogs upang makakuha ng bintahe. Ngunit sa kaso ni Inoue, tila ito ay lalo lamang nagpaalab sa kanyang determinasyon na tapusin ang laban. Sa kabila ng tangkang panggugulo ng kanyang mentalidad na panatili ni Naoya Inoue ang kanyang mga korona sa loob ng ring, sa loob ng 12 rounds ipinakita ni Inoue kung bakit siya ang hari sa Super Bantamweight Division. Bagamat naging matibay si Alan Picasso at hindi nauwi sa knockout ang laban, malinaw ang dominasyon ng Japanese star. Nagwagi si Inoue via unanimous decision, 119-109, 120-108, 117-111 at ayon sa CompuBack stats, halos triple ang dami ng jabs at power punches na ipinatama ni Inoue kumpara sa challenger. Ang panalo nito mga kwento ay hindi lamang basta pagtatanggol ng kanyang apat na mga korona, ang World Boxing Council, ang World Boxing Association, International Boxing Federation at World Boxing Organization. Ito rin ang pangluklok kay Inoue sa pedestal ng kasaysayan. Una, naitala niya ang kanyang ika-27 na mga sunod-sunod na pagkapanalo sa World Title Fights. Pangalawa, opisyal niyang nalampasan ang record ng legend na si Floyd Mayweather Jr. ng 26 wins para sa pinakamaraming sunod-sunod na pagkapanalo sa mga World Championship bouts. Mga kakwento sa huli, nabigo ang mind games si Picasso sa kanyang post-fight interview. Bagamat pagod, sinabi ni Inoue na ang mga ganitong pagsubok ay bahagi lamang ng pagiging kampiyon. Sa panalong ito, muling pinatunayan ni Naoya Monster Inoue na walang anumang panggugulo sa locker room ang makakapigil sa bagsik na isang tunay na alamat. Pero sa ginawa ni Inoue, ang buong mundo ay gulat na gulat. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.